Alam mo ninyo, hinihikayat ko kayong lahat na sana ho ay makialam din kayo. Parinig po ninyo yung tinig ninyo sapagkat pera po nating lahat ito. Ang malungkot, 65% po ng 2025 budget. Ito pong budget, yung pinadedeklara nating unconstitutional, ay had been released. Na-release na po ng DBM. 65% of this 2025 illegal, immoral, unconstitutional, and criminal budget, 65% po nito ay na-release na ng DBM. January pa lang. Makikita natin, kaya tayo ay sinasabihan at inaakusahan at destabilizer. Kitang-kita natin ang motibasyon ng Marcos administration. Paspasin ang pag-release ng pera sa 2025 budget. Bakit? Natatakot po sila na mag-issue ng TRO at maging permanent injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Nagmamadali po sila para po magamit nila yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang unprogrammed appropriation, yung kanilang korupsyon, yung kanilang pork barrel, yung tinatago po nila sa mga flood control programs kuno na nandyan naman po talaga ang taguan, ang parking ng kanilang korupsyon. Alam mo ninyo, of the 6.326 trillion, 6.326 trillion pesos budget natin sa 2025, na ilabas na po, na-release na ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% yan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos, ang daming pera po nun na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Ang laking pera po nun, 4.1 trillion pesos ubos na, na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot, sabi ko nga ho, na bagamat nag-set na po, nagtakda ng oral argument ang Korte Suprema, sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ito nga ho, nailabas na yung 65% ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion. At ito ho ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 531.37 billion. Ulitin ko 531.37 billion pesos na para sa unprogrammed appropriation ay na-release na. Unprogrammed appropriation, na-release na ho ng buwan ng Enero. Saan ka nakakita na yung unprogrammed appropriation ay naging priority? Ang unprogrammed appropriation po ay maisa sa katuparan lamang pag may sobrang koleksyon. O di kaya may sobrang pera, o di kaya ay nakautang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation, prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 531.37 billion pesos. Unprogrammed appropriation, ito po yung sinasabi nating pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Diyan nila tinatago yung AKAP, yung ang kakapal ng aming pitaka, yung AIX. Diyan po nakatago yan, yung kanilang flood control programs, yung flood control funds, yung ginagamit po nila pang cat's eye, yung ginagamit nila pang rock netting, yung kung ano-ano pa pong kapritsyo at luho ng mga mambabatas. Dito po nakatago yan sa program appropriation. Nakakapanghina dahil na-release na po ng DBM ang halagang 531.37 billion sa unprogrammed appropriation. Inuna pa yung unprogrammed appropriation. Alam mo ninyo yung unprogrammed appropriation, magagamit mo lamang ho yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno, pag may sobrang pera, pag may sobrang kita, o kaya pag may bagong utang. Ito, January pa lang, ng ngayong kasalukuyang taon na ilabas na. Pangalawa, yung budget po ng DPWH, yung Public Works, nag-release na po ang DBM ng 542.88 billion pesos sa Public Works. 542.88 billion pesos ang na-release na ng DBM sa DPWH.
Ang equivalent po nitong 542.88 billion pesos ay 41% ng buong budget ng DPWH para sa buong taong 2025. Yung 542.88 billion, ito po'y 41% ng 1.088 trillion allocation o pondo ng DPWH. January pa lamang ho, rinilis na ng DBM ang 65% ng ating 6.326 trillion pesos budget. Kitang-kita mo, nagmamadali, hayok na hayok sa pera ng Pilipino. Nais nilang mailabas agad ito bago pa makapag-issue ng TRO o dili kaya ay magkaroon ng permanent injunction at madeklarang unconstitutional, illegal, invalid, unlawful, immoral at criminal itong 2025 budget ng Marcos administration. Bakit po tayo nalulungkot? Sapagkat kagaya po nung ating napag-usapan kahapon, baka naman pag lumabas na yung order ng Korte, halimbawa katigan talaga ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional ang 2025 budget, paper victory na lang ho, paper victory. Tagumpay tayo sa papel na lamang, sa kautusan na lamang, sa decree na lamang ng Korte, sa order na lang ng Korte, sa ruling na lang ng Korte. Pero hindi rin naabatan yung korupsyon na ating linalabanan. Kaya nga po, hindi ba't tinugon ko? Tumugon ako sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. At kabilang sa ating pangunahing legislative agenda ay amyendahan ng plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan, bilang senador ninyo, ibalik natin ang parusang death penalty sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng taong gobyerno at ng mga dayuhan o banyaga o foreigner or alien. Yan po yung ating mga pangunahing legislative agenda. At of course, pag nagawa po natin yan, para naman umikot ang pera at sumigla ang ekonomiya, atin pong ipapanukala at ipapasa bilang senador ninyo yung standardization of wages. Meron po akong naringgan kaninang umaga at tila lahat ng ating legislative agenda ay kanya na rin sinasabi at binabanggit at ginagaya. Alam mo ninyo, talagang kinakailangan natin ng suka para labanan ang tanso. Kinakailangan po natin ng suka para labanan ang peking ginto. Ang tagal-tagal mo na sa Senado, ngayon mo sinasabi lahat yan. Bakit hindi mo ginawa nung ikay nandyan sa Senado sa loob ng 6 na taon? 6 na taon ka na dyan, hindi mo naisip ang kapakanan ng manggagawa. Kaya po tayo bilang senador ninyo, ating isusulong yung pagkakapantay-pantay ng sahod. Wala na pong diskriminasyon sa sahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya kung iahambing mo sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Ulitin ko, hindi po totoong mas mura ang buhay sa probinsya. Hindi po totoo ang kasabihang mas mura manirahan sa probinsya. Ano po ang ating prueba? Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit mahal ang singil sa kuryente. Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit na mahal ang presyo kada litro ng produktong petrolyo. At marami pong lugar sa labas ng Metro Manila, ng Mega Manila, na pareho lang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at may isang pirasong gravy sa Jollibee dito sa Mega Manila. Yun din ho ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at isang pirasong gravy sa mga probinsya. Pagpapatunay na hindi mas magmura o mas magaang ang manirahan at tumira sa probinsya. Kaya po ito ay ating isinusulong. And of course, itong ating pinag-uusapan ngayong hapon, ating pong pakababantayan ang taunang proseso ng tamang pagpasa ng ating national budget. Hindi po kagaya ng prosesong ginawa sa ilalim ng Marcos administration. Punong-puno po ng blanco yung Bicameral Conference Committee report. 28 blanks in all, amounting to 241 billion. Kaya naman, natatarantang Malacanang kung ano-ano nang ginagawa, pati ho yung kampanya, yung negative campaigning na ginagawa ni Bongbong Marcos. Ako ang assessment at analysis ko, sadyang ginagawa niya yun para po malihis kayo sa usapin
nitong illegal, immoral, unconstitutional, unlawful at criminal 2025 budget. Ulitin ko ho, sa bagamat akin pong pinangungunahan at ako'y tumugon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon, kinakailangan ko po ang tulong at suporta ninyo. Kinakailangan ko pong mag-ingay din kayo, iparinig ninyo ang inyong tinig at provide a good pressure to our friends there in the Supreme Court at maramdaman nila na higit na nakararaming Pilipino ang interesado dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget. Sapagkat habang ito po ay nakabinbin, 65% of the 2025 budget ay na-release na po ng DBM. Na-release na po nila. January pa lang, release na po yung 65% ng 2025 budget. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos. January pa lamang na i-release na ng DBM. Ang natitira na lamang ho ay 2.22 trillion pesos. Mauubos po ito. Ganito din ho ang naging sitwasyon doon sa PhilHealth last year, hindi ba? Nagsampa rin ng kaso dahil nga illegal at unconstitutional at isang krimen yung ginawang pagkamkam sa pera ng PhilHealth. Kinuha yung 60 billion at pinagtatangkaang pangkunin yung 39.9 billion pesos pera ng PhilHealth. Nag-issue ng TRO ang Korte Suprema bago po nagkaroon ng oral argument. Inaasahan sana namin mga petitioners at abogado na ganun din sa kasong ito sapagkat higit malaki po ang pera na nakataya dito. 6.326 trillion. Pera nating mga Pilipino. Sana naman ay makita rin ito ng ating mga kagalang-galang na maestrado, kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema sapagkat linulustay na po ng Marcos administration ang pera ng sambayan ng Pilipino. Pera din po yan ng mga maestrado. Ano ang kahalagahan? Bakit tayo ngayon ay nagre-report sa inyo? Dahil sabi ko nga sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyong lahat, totoo at tapat na impormasyon ang inyong makukuha. Importante po na mapigilan yung patuloy pang pagre-release ng DBM ng pera nating mga Pilipino sapagkat pag ito po'y nagkatuloy-tuloy, magiging paper victory na lamang po kung magdedeklarang unconstitutional ang Korte Suprema. Magiging pagpapayaman na lamang po sa jurisprudence natin ang magiging epekto kung masyadong late ang aksyon ng Korte Suprema. Yung kasabihan po natin mga Pilipino, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo.